At buksan po natin ang ating mga banal na kasulatan. Tayo po ay nasa kapitulo 9 na ng unang Korinto. Kaya ito po ay tutuloy-tuloy na lang natin ang ating pag-aaral. At babasahin ko po hanggang dito muna, hanggang 6. Ito po ay ating pag-aaralan. At mababasa rin po natin hanggang 18. Sapagkat ito po ay may mga dapat po tayong maliwanagan sa mga sinasabi nitong banal na kasulatan. Kaya dito po ay itutuloy na natin ang pag-aaral. Sabi dito sa 1, hindi baga ako'y malaya? Hindi baga ako'y apostol? O sabi ni Pablo. Hindi ko baga nakita si Jesus na Panginoon natin? Hindi baga kayo'y gawa ko sa Panginoon? Kung ang iba'y hindi ako apostol, sa inyo man lamang ako'y gayon. Sapagkat ang tatak ng aking pagka-apostol ay kayo sa Panginoon. Ito ang aking pagsasanggalang sa mga nagsisiyasat sa akin. Sapagkat nga po, si Pablo po ay sinisiyasat ng mga tiga Korinto. Nang sabi nga po dito sa ikalawang Korinto kapitulo 13 na sila po ay nagsisihanap ng tanda kay Pablo, na sabi nga dito sa ikalawang Korinto 13:3, sinasabi, yambang nagsisihanap kayo ng isang katunayan na si Kristo ay nagsasalita sa akin. Ganyan po sinisiyasat ng mga taga Korinto si Pablo. Sabi, yambang nagsisihanap kayo ng isang katunayan na si Kristo ay nagsasalita sa akin, na siya sa inyo'y hindi mahina, kundi sa inyo'y makapangyarihan. Kaya nga po, inang sinasabi ni Pablo, ito ang aking pagsasanggalang sa mga nagsisiyasat sa akin. Kaya nga, sabi nga po niya, hindi baga ako'y malaya, hindi baga ako'y apostol, hindi ko baga nakita si Jesus na Panginoon natin, hindi baga kayo'y gawa ko sa Panginoon. Sapagkat nga po si Pablo, siya po ay naging apostol, hindi po ito sa pamamagitan ng mga tao. Kaya nga kung ating babasahin sa kanyang mga sulat, dito po sa Galacia, sa kanyang sulat sa Galacia kapitulo 1, na sinasabi nga po niya sa 1 ng Galacia, sabi ni Pablo, si Pablo na apostol, sabi, hindi mula sa mga tao, ni sa pamamagitan ng tao, kundi sa pamamagitan ni Jesucristo at ng Diyos Ama na siyang sa kanya'y muling bumuhay. Hindi po tayo ito katulad ng ibang mga nangangaral na mga pastor, ministro. Yan po ay mula sa mga tao. Hindi po sila magiging pastor kung hindi po sila magkakaroon ng mga certificate o mga nag-aral. Pero si Pablo po, ito po ay sinasabi niya, hindi mula sa mga tao, ni sa pamagitan man ng tao, kundi sa pamagitan ni Jesucristo at ng Diyos Ama na siyang sa kanya'y muling bumuhay. Kaya nga, dito po sa 11, sa 1:11 nitong Galacia, kaya nga sabi niya rito, sapagkat aking pinatalastas sa inyo, mga kapatid, tungkol sa ebanghelyo na aking pinangangaral, na ito'y hindi ayon sa tao. Sapagkat nga po, sabi sa 12, sapagkat hindi ko tinanggap ito sa tao. Yung po kanyang mga ituturo, ito po'y hindi niya tinanggap sa mga tao. Hindi po katulad sa panahon ito, kailangan sila mag-aral sa mga pamantasan ng Biblia, sa mga seminar, bago po sila maging mga ministro o mga pastor. Pero kay Pablo po, sabi, ulitin ko yung 1:11 ng Galacia hanggang 12, sapagkat aking pinatalastas sa inyo, mga kapatid, tungkol sa ebanghelyo na aking pinangaral, na ito ay hindi ayon sa tao. Sapagkat hindi ko tinanggap ito sa tao, ni itinuro man sa akin, kundi aking tinanggap sa pamamagitan ng pahayag ni Jesucristo. Yan po ay naging apostol tungkol sa pahayag ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga, ang sabi pa rin nga niya dito sa kanyang sulat sa Roma 1:1, sabi nga niya sa kanyang sulat,
sa 1:1 hanggang 2, ang sabi, si Pablo na alipin ni Jesucristo na tinawag na maging apostol. Siya po ay tinawag na maging apostol. Ibinukod sa ebanghelyo ng Diyos. Siya po ay ibinukod sa ebanghelyo ng Diyos. Na kanyang ipinangako ng una sa pamamagitan ng kanyang mga propeta sa mga banal na kasulatan. Sapagkat nga po, si Pablo po ay yan po ay buhat, ang sabi nga po niya dito, kung ating ibabalik sa Galacia, siya po ay buhat pa sa tiyan ng kanyang ina. Siya po ay nakatalaga na. Dito sa Galacia 1, talatang 15, kaya nga ang sabi nga niya dito, ngunit nang magalingin ng Diyos na siyang sa akin ay na siya sa akin ay nagbukod buhat pa sa tiyan ng aking ina, sapagkat siya po ay talagang nakatalaga na sa mga bagay na iyan. Kaya nga sabi, ngunit nang magalingin ng Diyos na siyang sa akin ay magbukod buhat pa sa tiyan ng aking ina, ako'y tawagin sa pamamagitan ng kanyang biyaya, na ihayag ang kanyang anak sa akin, upang siya'y aking ipangaral sa gitna ng mga hintil, pagkaraka hindi ako sumangguni sa laman at sa dugo. Sapagkat siya nga po'y nakatalaga na sa mga bagay na yun. Kaya siya po'y buhat pa sa tiyan ng kanyang ina. Kaya nga, nakita natin, bago siya tawagin, siya po'y inuusig niya ang iglesia ng Diyos. Kaya nga sabi, ngunit ang magalingin ng Diyos nang siya'y aking na siyang sa akin ay magbukod buhat pa sa tiyan ng aking ina, at ako'y tawagin sa pamamagitan ng kanyang biyaya. Kaya nga po siya ang siya tinawag, kung ating babalik aralan sa panahon ni Pablo, nang kasalukuyan niyang inuusig ang mga kay Kristo. Dito po basahin natin ang kanyang kasaysayan sa Gawa 9, kung paano siya tinawag. Dito sa 9:1, basahin natin hanggang sa 21. Ganito po ang nangyari kay Pablo. Datapat si Saulo, ang pangalan po niya nung una ay Saulo. Datapat si Saulo na sumilakbo pa ang mga pagbabanta at pagpatay laban sa mga alagad ng Panginoon, ay naparoon sa dakilang saserdote at humingi sa kanya ng mga sulat sa Damasco sa mga sinagoga, upang kung siya'y makasumpong ng sino man sa mga nasa daan, maging mga lalaki o mga babae, ay kanya silang madalang gapos sa Jerusalem. Ganyan po ang ginagawa ni Pablo sa mga tumatalia sa mga kay Kristo. At sa kanyang paglalakad, nangyari na siya'y malapit sa Damasco. Pagdakay nagliwanag sa palibot niya ang isang ilaw mula sa langit, at siya'y nasubasog sa lupa, at nakarinig ng isang tinig na sa kanya nagsasabi, Saulo, Saulo, bakit mo ako pinag-uusig? At sinabi niya, sino ka baga, Panginoon? Sinabi niya, ako'y si Jesus na iyong pinag-uusig. Ngunit magtindig ka, at ikaw ay pumasok sa bayan at sasalitain sa iyo ang dapat mong gawin. Yung po sabi ng ating Panginoon kay Pablo. Kaya sabi ulit natin, sinabi niya, sino ka baga, Panginoon? Sinabi niya, ako'y si Jesus na iyong pinag-uusig. Ngunit magtindig ka at ikaw ay pumasok sa bayan at sasalitain sa iyo ang dapat mong gawin. At ang mga taong kasama niya sa paglalakad ay nangatilihan na hindi makapagsalita, na naririnig ang tinig na dapat walang nakikitang sinuman. At nagtindig sa lupa si Saulo, at pagkadilat ng kanyang mata ay di siya makakita ng anuman, at kanilang inakay siya sa kamay at ipinasok siya sa Damasco. Siya'y 3 araw na walang paningin at hindi kumain ni uminom man. Ngunit may isang alagad sa Damasco na nagngangalang Ananias, at sinabi sa kanya ng Panginoon sa pangitain, Ananias, at sinabi niya, narito ako, Panginoon. Sinabi sa kanya ng Panginoon, magtindig ka at pumarong sa lansangan na tinatawag na Matuwid, at ipatong mo sa bahay ni at ipagtanong mo sa bahay ni Judas ang isang nagngangalang Saulo, lalaking tiga Tarso, sapagkat narito siya'y nananalangin. At nakita niya ang isang lalaking nagngangalang Ananias
na pumasok at pinatong ang kaniyang mga kamay sa kanya upang tanggapin niya ang kanyang paningin. Ngunit sumagot si Ananias, Panginoon, nabalitaan ko sa marami ang tungkol sa taong ito, kung gaano karaming kasamaan ang ginawa niya sa iyong mga banal sa Jerusalem. At dito siya may kapahintulutan ng mga pangulong saserdote na gapusin ang lahat ng mga nagsisitawag sa iyong pangalan. Tapos sinabi sa kanya ng Panginoon, pumaroon ka sapagkat siya'y sisidlang hirang sa akin. Nga po ang sabi kay Ananias ng Panginoon tungkol kay Pablo. Sapagkat siya'y sisidlang hirang sa akin upang dalhin ang aking pangalan sa harapan ng mga hintil, ng mga hari at ng mga anak ni Israel. Sapagkat sa kanya'y aking ipakikilala kung gaano karaming bagay ang dapat niyang tiisin dahil sa aking pangalan. At umalis si Ananias at pumasok sa bahay at ipinatong ang kanyang mga kamay sa kanya na sinabi, Kapatid na Saulo, ang Panginoon sa makitbagay si Jesus na sa iyo'y napakita sa daan na iyong pinanggalingan ay nagsugo sa akin upang tanggapin mo ang iyong paningin at mapuspos ka ng Espiritu Santo. At pagdakay ng alaglag mula sa kanyang mata ang mga parang kaliskis at tinanggap niya ang kanyang paningin at siya'y nagtindig at siya'y binautismuhan at siya'y kumain at lumakas at siya'y nakisamang isang araw sa mga alagad na nasa Damasco at pagdakay kanyang itinanyag sa mga sinagoga si Jesus na siya ang anak ng Diyos. Doon nga po niya ipinangaral ang ating Panginoon si Kristo. Kaya sa 21 sabi, at ang lahat ng sa kanya'y nakarinig, yung mga nakarinig po sa kay Pablo sabi, at ang lahat ng sa kanya'y nakarinig ay namangha at nagsabi, hindi bagay ito yaong sa Jerusalem ay lumilipol sa mga nagsisitawag sa pangalang ito. At sa ganito ay naparito siya upang siya'y dalhing gapos sa harap ng mga pangulong. Yun po ang narinig sa kanya. Kaya nga, yun nga po ang sabi ni Pablo, ngunit ng magalingin ng Diyos, yung binasa ko natin kanina sa kung paano nga po siya'y tinawag ng Panginoon upang ipangaral ang Ebanghelyo. Kaya nga, yun ang sabi dito sa nalalaman natin kung saan po siya nagmula. Kaya kung isababalik natin sa Galacia, taas natin sa 1:13, kaya nga sabi dito, sapagkat inyong nabalitaan ang aking pamuhay ng nakaraang panahon sa relihiyon ng mga Hudyo. Doon nga po siya nasunod ng una sa relihiyon ng mga Hudyo. Kung paanong aking inusig na malabis at nilipol ang iglesia ng Diyos. Ganyan po ang pamumuhay niya bago siya tawagin ng Panginoon. Ako'y nangunguna sa relihiyon ng mga Hudyo ng higit kaysa marami sa aking mga kasinggulang sa aking kababayan. Palibhasa totoong masikap ako sa mga salit-saling sabi ng aking mga magulang. Kaya nga sabi ulit nila 15, sabi, ngunit nang magalingin ng Diyos na siyang sa akin ay magbukod buhat pa sa tiyan ng aking ina at ako'y tawagin sa pamamagitan ng kanyang biyak. Kaya nga, ang Diyos po, noong una pa, meron na pong napilit itinalaga. Yung po'y tinatawag niya. Sabi, naihayag ang kanyang anak sa akin upang siya'y aking ipangaral sa gitna ng mga hintil pagkarakay hindi ako sumangguni sa laman at sa dugo. Ganyan po, si Pablo ay tinawag sa pamamagitan ng sa pamamagitan ni Jesucristo at ng Diyos Ama. Ganyan po siya tinawag. Sapagkat nga po siya po ay sinisiyasat ng mga taga-Korinto. Kaya nga, nagpahayag din si Pablo dito sa 2 Korinto, Kapitulo 12, kung makikita natin, dito po sa mga talatang ito siya po ang tinutukoy niya. Kaya ang ating babasahin sa 2 Korinto 12, sa 1 sinasabi, kinakailangan ako'y magmapuri, sabi, bagaman ito'y hindi nararapat.
Ngunit aking sasaysayin ang mga pangitain ko sa mga pahayag ng Panginoon. Itong kapag siya po'y nakatanggap ng mga pahayag sa Panginoon, nung po'y siya'y tinawag. Sabi, nakilala ko ang isang lalaki kay Kristo na meron ng 14 na taon, maging sa katawan ay ewan ko o maging sa labas ng katawan ay ewan ko. Diyos ang nakakaalam, na inagaw hanggang sa ikatlong langit. Ganyan po kaya. Siya po'y inagaw hanggang sa ikatlong langit. At nakilala ko ang taong iyan, maging sa katawan o sa labas ng katawan, ay ewan ko, Diyos ang nakakaalam. Na kung paanong siya'y inagaw sa paraiso at nakarinig ng salitang di masayod na hindi nararapat salitain ng tao. Tungkol sa taong ito'y ako'y nagmamapuri. Ngunit tungkol sa aking sarili ay hindi ako nagmamapuri maliban sa aking mga kailangan. Siya po ang tinutukoy niya. Pero si Pablo nga po ay talagang nagpapakababa sa kanya. Hindi po niya pinagmamapuri ang mga bagay na mga iyan. Kaya sabi, tungkol sa taong yaon ako'y nagmamapuri, ngunit tungkol sa aking sarili ay hindi ako nagmamapuri maliban sa aking mga kahinaan. Sapagkat kung ibigin kong ako'y magmapuri ay hindi ako magiging mangmang, sapagkat sasalitain ko ang katotohanan. Ngunit nagpipigil ako, baka ang sino man ay nag-aakalang ako'y mataas. Nga po ang naiiwasan niya. Baka sino man ay nag-aakalang ako'y mataas sa nakikita niya sa akin o naririnig sa akin. Pero ang tinutukoy po niya ay siya yun. Tungkol sa taong ito. Kaya nga po, lahat po, halos lahat ng kanyang isinulat, ito po'y pawang utos ng Panginoon. Sapagat nga po siya ay sabi dito kung paano sa 4 na kung paano siya inagaw sa paraiso at nakarinig ng mga salitang di masayod na di narapat salitain ng tao. Kaya nga ang sabi nga niya dito sa unang Korinto kapitulo 14 na ito pong lahat ng kanyang sinusulat ay pawang utos ng Panginoon. Dito sa 14:37 ng unang Korinto, kaya nga sabi niya rito, kung iniisip ninuman na siya'y propeta o ayon sa Espiritu, ay kilalanin niya ang mga bagay na sa inyo'y sinulat ko. Sabi, na pawang utos ng Panginoon. Ito pong lahat ng kanyang sinulat na ito ay pawang utos ng Panginoon. Kaya nga, ito po ay pinatutuhanan ni Pedro sa kanyang sulat tungkol kay Pablo na dito ay maraming mahirap unawain na isinisinsay ng mga di nakakaalam at walang tiyaga. Pero ito pong halos lahat sinulat ni Pablo ay pawang utos ng Panginoon. Sapagkat nga po siya tinawag, siya po yung nakabukod na buhat pa sa tiyan ng kanyang ina. Kaya kung makita natin sa 2 Pedro kapitulo 3, dito yung sinasabi ni Pedro, ganyan din naman sa lahat, sa taas natin sa 15, at inyong ariin na Ikaw Pedro 3:15. At inyong ariin na ang pagpapahinod ng ating Panginoon ay pagligtas. Gaya rin naman ni Pablo, na ating minamahal na kapatid na ayon sa karunungang ibinigay sa kanya ay sinulatan kayo. Gayun din naman sa lahat ng kanyang mga sulat, dooy sinasalita ang mga bagay na ito, na dooy may ilang bagay na mahirap unawain, na isinisinsay ng di nakakaalam. Yung po doon sila nasisinsay. Na isisinsay ng di nakakaalam at mga walang tiyaga, nagaya rin naman ng kanilang ginawa sa ibang mga kasulatan sa ikapapahamak din nila. Kaya ganyan po si Pablo ay nagsasanggalang sa mga nagsisiyasat sa kanya. Kung paano nga siya tinawag. Kaya nga ulit natin yung 1 hanggang 3, sabi, hindi baga ako'y malaya, hindi baga ako'y apostol, hindi ko baga nakita si Jesus na Panginoon natin, hindi baga ako'y
hindi baga kayo'y gawa ko sa Panginoon? Kung ang iba'y hindi ako apostol, sa inyo man lamang ako'y gayon, sapagkat ang tatak ng aking pagka-apostol ay kayo sa Panginoon. Ito ang aking pagsasanggalang sa mga nagsisiyasat sa akin. Yan po ang kanyang pagsasanggalang. Kung paano nga siya tinawag ng ito po hindi sa pamamagitan ng tao. Hindi katulad ngayon, bago ka maging obispo, bago ka maging ikay siya po ang tao po ang nagtatalaga sa kanila. Kaya nga sa 4 hanggang 6 sabi, wala baga kaming matuwid na magsikain at magsiinom, wala baga kaming matuwid na magsipagsama ng isang asawa na sumasampalataya, gaya ng ibang mga apostol at ng mga kapatid ng Panginoon at ni Cephas, at ako baga lamang at si Bernabe ang walang matuwid na magsitigil sa paggawa. Ganyan po kasi sila nga po sinisiyasat. Kaya nga, kasi nga po, yung pong ibang sa panahon din, kahit noon pa man, yung ibang mga sekta o relihiyon, ay yung pong mga nangunguna ay pinagbabawalang mag-asawa. Pero dito po ay hindi po tayo pinagbabawalang mag-asawa. Kahit ikay nangunguna. Sapagkat kung magnasa ang ating pita, ay tayo pinag-asawa kaysa tayo magkasala. Kaya nga kung meron tayong magiging isang halimbawa, dito sa unang Timoteo, sabi ni Pablo sa 4, 1 hanggang 3, ang sabi, ngunit hayag ang sinasabi ng Espiritu na sa mga huling panahon ang iba'y magsisitalikod sa pananampalataya at makikinig sa mga espiritong mapanghikayat at sa mga aral ng demonyo, sa pamagitan ng paimbabaw ng mga tao na nagsisipagsalita ng mga kasinungalingan na hinihiruan ng kanilang sariling budhi na waring bakal na nagbabaga, na ipinagbabawal ang pag-aasawa. Isa po ipinagbabawal ang mag-asawa at pinag-uutos na lumayo sa mga lamangkati na nilalang ng Diyos upang tanggapin na may pagpapasalamat ng mga nagsisampalataya at nakakaalam ng katotohanan. Pinagbabawal lang ang magsipag-asawa, may mga anak naman sa iba. Yan po'y nagkakasala rin sila na yung mga ganyan na pagbabawalan mo mag-asawa. Kaya nga tayo mayroong mga nababalitaan, may naanak ka si ganong pastor, may naanak ka ganong si yung mga ganyan, mga nunguna sa sekta. Ayaw nga silang pag-asawahin. Pero hindi rin naman sila makatiis. Kaya nga, ito po yung sinasalita ni Pablo sa kanyang mga pagsasanggalang. Lalo na itong ating babasahin, sapagkat ito po ay marami ang gumagamit nito ng mga nangunguna. Na ito po ang kinagawa nilang dahilan para sa kanilang pangsariling kapakinabangan. Kaya babasahin ko po yung 7. Yung tuloy-tuloy na po natin hanggang 15. At nandito rin po ang mga paliwanag. Ang sabi po dito ni Pablo, sinong kawal ang magpakilanman ay naglilingkod sa kanyang sariling gugol? Ito po yung ginagamit din ng ibang mga nangangaral. Sinong kawal ang magpakilanman ay naglilingkod sa kanyang sariling gugol? Sino ang nagtatanim ng isang ubasan at hindi kumakain ng bunga niyaon? O sino ang nagpapakain sa kawan at hindi kumakain ng gatas ng kawan? Ito po, kung kayo nagtatanim, ay doon. Saan kayo kakain ng inyong tinanim? O kayo nasa kawan, ay siyempre, kung kakakain din kayo ng gatas ng kawan, sabi. Kung tayo po hindi ito gagamitin natin sa panglaman. Sabi, ulit natin. Sinong kawal ang magpakilanman ay naglingkod sa kanyang sariling gugol? Sino ang nagtatanim ng isang ubasan na hindi kumakain ng bunga niyaon? O sino ang nagpapakain sa kawan at hindi kumakain ng gatas ng kawan? Sabi. Ang mga ito bagay sinasalita ko ayon, sabi, sa kaugalian lamang ng tao? O di baga sinasabi rin naman ang gayon sa kautusan? Ito po mga bagay ito mababasa na rin natin sa mga
matandang tipan sa mga kautusan kay Moises. Kung ito may babasa, makikita rin po ninyo yan. Yun po ay nasa Deuteronomio, sabi. Sa 9, sapagkat nasusulat sa kautusan ni Moises, huwag mong lalagyan ng busal ang baka pagka gumigiik. Sabi, ang baka bagay, iniingatan ng Diyos. Kasi yan po inihalintun nila ang nangangaral ng Diyos, nangangaral ng Diyos. Tulad dyan po sa mga ganyang tulad ng baka, na huwag mong bubusalan ng baka kapag gumigiik. Sabi, sapagkat nasusulat sa kautusan ni Moises, huwag mong lalagyan ng busal ang baka kapag gumigiik. Ang baka bagay, iniingatan ng Diyos. Sabi, o sinasabi kayang tunay ito dahil sa atin. Oo, dahil sa atin ito sinulat. Sabi, sapagkat ang magsasaka ay dapat magsaka sa pag-asa. At ang gumigiik ay sa pag-asa sa na makabahagi. Kung ipinaghasik namin kayo ng mga bagay ayon sa Espiritu, kung tayo naman naghahasik ng mga bagay sa Espiritu, malaking bagay baga na aming anihin ang inyong mga bagay ayon sa laman. Yun po ang karamihang ginagamit ng iba. Kaya nga nakikita natin yung mga nangangaral, pasweldo, pakain, bayad sa kanilang tira, pati pangaral ng anak. Kaya nga sabi, kung ipinaghasik namin kayo ng mga bagay na ayon sa Espiritu, malaking bagay baga na aming anihin ang inyong mga bagay na ayon sa laman. Sabi, kung ang iba'y meron sa inyong matuwid, yun nga po kasi ito nga po ginagamit na matuwid nung iba pong mga nangunguna at nangangaral ng salita ng Diyos. Sabi, kung ang iba'y meron sa inyong matuwid, hindi baga lalo pa kami. Sabi, ano sabi ni Pablo? Ngayon may hindi namin ginamit ang matuwid na ito. Hindi po ginamit ni Pablo ang mga matuwid na ito. Sabi, kundi aming tiniis ang lahat ng mga bagay upang huwag kaming makahadlang sa ebanghelyo ni Kristo. Hindi po niya ginamit, pero marami pong gumagamit ng mga ganyan. Na sila po may mga sweldo na, mga upahan kung sila'y nangangaral ng salita ng Diyos. Pero si Pablo sabi, kung ang iba'y meron sa inyong matuwid, hindi baga lalo pa kami. Gayon may hindi namin ginamit ang matuwid na ito, kundi aming tiniis ang lahat ng mga bagay upang huwag kaming makahadlang sa ebanghelyo ni Kristo. Kaya sabi sa 13, hindi ba ganyo nalalaman na ang nagsisipangasiwa sa mga bagay ng banal ay nagsisikain ng mga bagay na ukol sa templo, at ang nagsisipaglingkod sa dambana ay nakakabahagi ng dambana. Kaya nga sabi sa 14, ganyan din naman ipinag-utos ng Panginoon na ang nagsisipangaral ng ebanghelyo ay dapat mabuhay sa pamamagitan ng ebanghelyo. Ito po yung maraming gumagamit nito. Kasi kami nangangaral ng ebanghelyo, dapat mabuhay kami sa pamamagitan ng ebanghelyo. Yan po ang ginagamit nilang mga katuwiran. At sasabihin nila yung sa talatang 11, sabi, kung ipaghasik namin kayo ng mga bagay ay sa Espiritu, malaking bagay ang aming kung ipinaghasik namin kayo ng mga bagay na ay sa Espiritu, malaking bagay naming anihin ang inyong mga bagay na ayon sa laman. Kaya nga po, yan po ang ginagamit ng maraming nangangaral ngayon. Sabi, kaya nga ulit yung 14, ganyan din naman pinag-utos ng Panginoon na ang mga nagsisipangaral ng ebanghelyo ay dapat mga buhay sa pamamagitan ng ebanghelyo. Pero ano sabi ni Pablo sa 15? Ngunit ako'y hindi gumamit ng anuman sa mga bagay na ito. At hindi ko isinulat ang mga bagay na ito upang gawin ang gayon sa akin. Sapagkat mabuti pa sa akin ang mamatay kaysa pawalang kabuluhan ninuman ang aking karangalan. Kasi marami nga pong gumagamit ng mga ganyan. Kaya nakita natin yung mga nangunguna. Di ko tsipa. Lahat na doon na malalaki ang sweldo. Pero kung ating pagbabasihan sa banal na kasulatan, kung makikita natin sa yung sinasabi dito sa 14, sabi, ganyan din naman pinag-utos ng Panginoon na ang nagsisipangaral ng ebanghelyo dapat mga buhay sa pamamagitan ng ebanghelyo. Tama po yun. Pero ano ang sabi dito sa
Galatia 6:6. Datapwat, sabi ni Pablo, datapwat ang tinuturuan sa aral ng Diyos ay makidamay doon sa nagtuturo sa lahat ng mga bagay na mabuti. O tama po yan. Dapat po tayo makiramay. Yung pong datapwat ang tinuturuan ng aral ng Diyos ay makidamay doon sa nagtuturo sa lahat ng mga bagay na mabuti. Tama po yun. Pero dito po ay meron tayong mababasa sa aklat ni Lucas. Hindi po lahat. Ay baka pati po lahat doon na kinuha. Dito po sa aklat ni Lucas Kapitulo 7, nung sila po ay nangangaral, sinasabihan sila ng Panginoon na ipangaral ang Ebanghelyo dito sa Lucas. Ay ganito lang po ang dapat. Sa Lucas 10 pala. Kung ating babasahin, isasa natin ang 3. Kung paano sila sabihan ng Panginoon ang mga alagad, sabi sa 3. Magsiyaong kayo sa inyong lakad. Narito sinusugo kayong gaya ng mga kordero sa gitna ng mga lobo. Huwag kayong magdala ng supot ng salapi o supot man ng pagkain ng mga pangyapak man, o huwag kayong magsibati kaninumang tao. At sa alinmang bahay na inyong pasukin ay sabihin ninyo muna, kapayapaan nawa sa bahay na ito. Kung meron doong anak ng kapayapaan, ang inyong kapayapaan ay mananatili sa kanya. Dapat kung wala, ay babalik ito sa inyong muli. Sabi, magsipanatili kayo sa bahay na ding iyon. Sabi, nakanin at inumin ninyo ang mga bagay na kanilang ibigay, sapagkat ang manggagawa ay narapat sa kanyang kaupahan. Huwag kayong magpalipat-lipat ng bahay. Iyon lang po. Kung ano po ang ihain sa atin. Hindi po yung suswelduhan na tayo. Doon na natin po lahat kukunin. Hindi na tayo magtatrabaho, hindi na tayo gagawa. Ito po ang bilin sa ni Pablo, ang ating Preso Kristo sa mga apostol. Sabi, magsipanatili kayo sa bahay ding yaon, na kanin at inumin ninyo ang mga bagay na kanilang ibigay, sapagkat ang manggagawa ay nararapat sa kanyang kaupahan. Huwag kayong magpalipat-lipat sa mga bahay-bahay. At sa alinmang bayan na inyo'y pasukin at kanilang kayo tanggapin, kanin ninyo ang mga bagay na ihahay sa inyo. Hanggang dun lang. Kung siyempre, kung tayo nangangaral, tayo pinakain, di kanin natin. Sapagkat yun nga sinasabi, ang manggagawa ay narapat sa kanyang kaupahan. Kaya sabi, at alinmang bayan na inyong pasukin, kayo kanilang tanggapin, kanin ninyo ang mga bagay na ihain sa inyo. Hanggang doon lang po. Kaya nga, tayo po ay tinuturuan dito ni Pablo. Kaya nga sabi, ngulit ako hindi gumamit ng anuman sa mga bagay na ito. At hindi ko isinulat ang mga bagay na ito upang gawin ang gayon sa akin. Sapagkat mabuti pa sa akin ang mamatay kaysa pa walang kabuluhan, hindi naman ang aking karangalan. Kaya nga po, tayo po'y binigyan ni Pablo ng mga halimbawa. Sapagkat nung siya po'y nangangaral, kaya nga sabi, ang mga kamay na ito. Anong sabi niya doon sa aklat ng mga gawa? Sa 20, talatang 34, sabi niya ni Pablo, nalalaman din ninyo na ang mga kamay na ito'y naglilingkod sa mga kailangan ko at sa aking mga kasamahan. Yung sa mga pangailangan. Pero kung ano yung tayo paghandog ng pagkain, hanggang doon lang tayo. Hindi, baka kasama na lahat . Ganyan po ang karamihan sa mga nangangaral ngayon. Kaya tayo po binibigyan niya ng halimbawa. At dito po sa unang Tesalonica, yun po ang kaupahan lang sa atin. Kung tayo bigyan ng pagkain, doon lang tayo. Tayo naghahangad pa ng higit pa doon .
yung karamihan po sa nangangaral ngayon ng banal na kasulatan. Kaya nga sa ikalawang unang Tesalonica 2:5, kaya nga lang sabi ni Pablo, sapagkat hindi kami nasumpungang nagsisigamit kailanman ng salitang paimbabaw na gaya ng nalalaman ninyo, ni ng balabal man ng kasakiman, saksi ang Diyos. Kung tayo lalawis pa doon, kung anong ihain sa atin na inunarapat sa mga gagawa. Kung tayo gagamit pa ng mga salitang paimbabaw, gaya ng nalalaman ninyo, ni balabal man ng kasakiman, saksi ang Diyos, sabi. Ni nagsihanap man sa mga tao ng kapurihan, ni sa inyo man, ni sa mga iba man, nang maaring magsigamit kami ng kapamahalaan, gaya ng mga apostol ni Kristo. Kaya nga, ang sabi, ituloy natin, sabi, kundi kami nagpapakalumanay sa gitna ninyo na gaya ng isang sisiwa pagka inaamo ang kanyang sariling mga anak. Kaya nga, sabi dito, sa 9, sabi, sapagkat inaalala ninyo mga kapatid ang aming pagpapagal at pagdarandam, aming ngang ipinangaral ang ebanghelyo ng Diyos. Kami gumagawa gabit araw upang huwag kaming maging isang pasanin sa kanino man sa inyo. Yung po ang iniiwasan ni Pablo. Din po sa mga nagsisigamit ng mga yung binasa natin. Kaya nga hindi po niya ginamit yung mga matuwid na iyon na yung pong sinasabing ko, yun po yung sinasabi ng iba dito sa 9:11 ng unang Korinto, sabi, kung ipaggasik namin kayo ng mga bagay ay sa Espiritu, malaking bagay na aming anihin ang inyong mga bagay ayon sa laman. Pero hindi po yung ginamit ni Pablo ang mga matuwid na iyon. Kaya nga, ang ulitin natin sapagkat na pinaalan namin mga kapatid ang aming pagpapagal at pagdaramdam na aming ang ipinangaral sa iba ang ebanghelyo ng Diyos na kami gumagawa gabit araw upang huwag kaming isang maging pasanin sa kanino man sa hindi po sila naging magapasanin ng mga kapatid. At dito sa ikalawang Tesalonica kapitulo 4 talatang 11 na sinasabi, sapagkat amin nabalitaan ng ilan sa inyo na nagsisilakad ng walang kaayusan, na hindi man lamang nagsisigawa, hindi na nga po sila nagsisigawa, kundi mapakialam sa mga bagay ng iba. Yun po ang pinakikialaman. Yung pong bagay ng iba. Sabi, sa gayon nga ay aming iniutos at ipinahamanik sa Panginoon sa Kristo na sila'y magsigawang may katahimikan at magsikain ng kanilang sariling tinapay. Yung nga po hindi na sila nagsisigawa, ang inaasahan na lang po. Kaya nga po sila kung ano-anong itinuturo dahil sa mahalay na kapakinabangan. At dito rin sa ikalawang Tesalonica 3:6, kaya nga sabi dito, aming iniutos nga sa inyo mga kapatid sa pangalan ng ating Panginoon Kristo na kayo'y magsihiwalay sa bawat kapatid na lumalakad ng walang kaayusan at hindi na ayon sa aral na tinanggap nila sa amin, sapagkat kayo rin ang nakakaalam kung paano kami inyong dapat tularan, sapagkat kami ay hindi nagugali ng walang kaayusan ni magsikain man kami ng walang bayad ng tinapay ng ninuman, kundi sa pagpapagal at sa pagdaramdam gumagawa gabit araw upang kami ay huwag maging pasanin sa kanino man sa inyo. Nagiging pasanin na po sila ng mga kapatid. Paano doon na po nila lahat kukunin ang kanilang ikabubuhay, sabi. Kaya nga sabi sa 9, hindi dahil sa kami walang karapatan, kundi upang kami ay makapagbigay sa inyo ng isang uliran, upang kami ay inyong tularan. Sapagkat nung pamang kami kasama ninyo, ay aming iniutos sa inyo
Kung ang sino mang ayaw gumawa, wag din namang kumain. O, yan po dararapat. Kung kayo ayaw gumawa, di wag din kayo kumain. Ginagawa na ninyong hanap buhay. Nga po, hindi po ginamit ni Pablo ang mga karapatang iyan. Kaya nga dito sa unang Tesalonica 4:11, kaya nga sabi dito ni Pablo, pag-aralan ninyong maging matahimik, gawin ang inyong sariling gawain. Kayo magpagal ng inyong sariling mga kamay, gaya ng aming pinagbibiling. Upang kayo magsilakad ng nararapat sa nasa labas at huwag kayong maging mapagkailangan. Ganyan po. Kaya nga kung ibabalik natin sa ating pinag-aaralan, kaya nga sabi ni Pablo, ngunit ako'y hindi gumamit ng anuman sa mga bagay na ito. At hindi ko isinulat ang mga bagay na ito upang gawin ang gayon sa akin. Sapagkat mabuti pa ang sa akin ay mamatay kaysa pa walang kabuluhan ninuman ang aking pangaral. Kaya sabi sa 16, sapagkat kung ipinangaral ko ang ebanghelyo ay wala akong sukat ipagmapuri. Sapagkat ang pangailangan ay inatang sa akin, ipinakaatang sa kanya. Sapagkat sa Aba ko kung hindi ko ipangaral. Sapagkat kung ito'y gawin ko sa aking sariling kalooban, ay may gantimpala ako. Ngunit kung hindi sa aking sariling kalooban, ay merong akong isang pamamahala na ipinagkatiwala sa akin. Sabi, ano nga ang aking gantimpala? Ano po sabi ni Pablo? Ano nga ang aking gantimpala? Na pagka ipinangaral ko ang ebanghelyo, ay maging walang bayad. Ganyan po tayo mga ngaral ng ebanghelyo. Walang bayad. Hindi po tayo magpapaupa. Di mo po sinasabi, yun po ang kanilang bayad sa kanilang pangaral sa ebanghelyo. Kaya nga sabi, anong kayang aking gantimpala na pagka ipinangaral ko ang ebanghelyo ay maging walang bayad upang huwag kong gamiting lubos ang aking karapatan. Kaya dapat po ito ipangaral natin ng walang bayad, walang upa. Kung ano lang yung ihandog sa atin na kung tayo nangaral sa isang bahay at tayo handog pagkain, na lang ating kaupahan. Naghahangad pa tayo ng mas malaki na tayo may sweldo, hindi na po iyon sa atin nararapat. Kaya nga, yun nga po ang sabi ni Pablo sa kanyang sulat sa Pilipos, na sabi niya sa 3:17, mga kapatid, tandaan niyo, mga kapatid, kayo mga kaisang tumulad sa akin. Tayo po'y pinatutulad kay Pablo. At tandaan niyo ang mga nagsisilakat ng gayon, ayon sa halimbawang nakita niyo sa akin. Sapagkat marami ang nagsisilakad na siyang madalas na sinasabi ko sa inyo, na ngayon sinasabi ko sa inyo na may pag-iyak, sila ang mga kaaway ng krus ni Kristo, na ang kanilang kahidatnan ay ang kapahamakan, na ang kanilang Diyos ay ang tiyan, at ang kanilang kapurihan ay nasa kanilang kahiyan, na nag-iisip ng mga bagay na ukol sa lupa. Ang panglupa po. Doon po na po sila. Ang kanilang na iniisip. Kaya nga, ang sabi pa rin niya dito sa 2 Korinto, sa Kapitulo 11, talatang 12, ano sabi niya? Datapwat ang aking ginagawa ay siya kong gagawin upang maputol ko ang kadahilanan sa mga nagnanasa ng kadahilanan. Kasi yung nga po idadahilan nila, yung mga ating binasa kanina. Sabi, upang sa anumang ipagmamapurin nila ay masumpungan sila na gaya namin. Dapat po, kung tayo mga ngaral, ay gaya po ng mga apostol. Kaya nga sabi sa 13, sapagkat ang mga gayong tao ay mga bulaang apostol, mga mandarayang manggagawa na nagpapakunwaring apostol ni Kristo. Okay, yung mga yung dahil sa pakikinabangin. Kaya nga, ilang nga po sabi niya dito sa 2 Korinto sa 2:17, kaya nga ano sabi niya rito, sapagkat hindi kami gaya ng karamihan na kinakalakal ang salita ng Diyos, kundi sa pagtatapat na gaya ng mula sa Diyos, sa harapan ng Diyos,
ay nagsasalita kami para kay Kristo. Nagsasalita po siya para kay Kristo. Kung ganyan po ang sapagkat marami po ang nangangaralino para sa Diyos. Merong mga love offering, kung ano-anong offering, yun daw po ay sa Diyos. Pero ano sabi sa atin dito sa aklat ng mga gawa na ibigay ninyo para sa Diyos? Para bang ang Diyos po ay nangangailangan ng anuman? Kaya nga, ang sabi po dito sa Gawa Kapitulo 17, sa talatang 24, ay ganito. Ang Diyos na gumawa ng sanlibutan at lahat ng mga bagay na narito, siya palibhas ay Panginoon ng langit at ng lupa, ay hindi tumatahas sa mga templong ginawa ng kamay. Kaya po yung karamihan. Para po kami papatayo ng church, papatayo ng mga kung ano-ano. Pero ano sabi? Siya po hindi tumataas sa mga templong gawa ng kamay, sabi. Ni hindi rin naman pinaglilingkuran ng mga kamay ng mga tao. Sabi. Ni hindi naman pinaglilingkuran ng mga kamay ng mga tao. Na para bang siya'y nangangailangan ng anumang bagay. Hindi po nangangailangan ng anumang bagay ang Panginoon. Ay sasabihin niya, para sa Diyos. Magbigay kayo para sa Diyos. Ano sabi? Na para bang siya'y nangangailangan ng anumang bagay. Gaya rin, yamang siya rin ang nagbibigay sa lahat ng buhay. Siya nga po nagbibigay sa lahat ng buhay. At ng hininga at lang lahat ng mga bagay. Ganyan po ang mga karamihan. Kaya nga sabi, hindi po niya ginamit ang mga matuwid na iyon. Pero dito po, marami pong gumagamit ng mga matuwid na iyan. Na kailangan daw ang nangangaral ng Ebanghelyo ay dapat mabuhay sa pamamagitan ng Ebanghelyo. May talata na magkaisa kayo tumulad sa akin. Ayun nga yung sa Pilipos na binasa ko sa inyo kanina. Magkaisa kayo tumulad kay Pablo. Hindi po yung yan yung sa karamihan talagang sila kung magtayo sila ng mga nangunguna, iba'y yayaman. Nadadaya po nila yung kanilang mga pinangangaralan. Dapat po ipangaral natin ito nang walang bayad. May cola pa sila. Yung pong mga upahan, ano mo sabi ng ating Panginoon dito sa aklat ni Juan sa Kapitulo 10. Kaya nga ano sabi rito sa 10:11 ng Juan na Ebanghelyo, sabi, ako ang mabuting pastor. Sino po ang ating mabuting pastor? Ang ating pong Panginoon, sabi. Ibinibigay ng mabuting pastor ang kanyang buhay dahil sa tupa. Sabi. Ang nagpapaupa, ayan, po yung mga upahan. Ang aral ng mga may upa, sabi. Ang nagpapaupa at hindi ang pastor na hindi may-ari ng mga tupa ay nakikitang dumarating ang lobo at pinababayan ang mga tupa at tumatakas at inaagaw sila ng lobo at nagsisipangalat. Sila'y tumakas sapagkat siya'y upahan, hindi ipinagmamalasakit ang mga tupa. Hindi po yan ipinagmamalasakit ang mga tupa. Yan po ang mga upahan. Yan po yung sinasabi na nasa sa Isayas. Na yan pong mga pastor. Sa Isayas, Kapitulo 40, kaya nga po yung mga upahan. Sinasabi po dito sa Isayas, Kapitulo 40, hindi po pala yan.
binabasa natin yun sa isa nawawaglit na kaagad sa akin. Yun po yung tungkol sa mga pastor. Natanda mo ba yung kapatid? Yung sa Sa 1.5. di sa kanya sa Isaias yun. Sa 5. Oh. Yung po yung mga upahan. Hindi mo matatakaw. Oo. Let's go to 56:11. Sa 56:11 po ng Isaias, yan po ang mga upahan. Dito sa 56:11 ng Isaias, kaya dito po sinasabi ang mga upahan. Yung mga ang nagpapaupa dito. Ang sabi dito, oo, ang mga aso'y matatakaw. Sila'y kailan may walang kabusugan. At ang mga ito ay mga pastor na hindi nakakaunawa. Sila'y nagsilikong lahat sa kanilang sariling daan mula sa lahat ng dako bawat sila'y sa kanyang pakinabang. Doon po yun eh. Kaya nga, yung pong talatang mga ito nga po ay hindi ginamit ni Pablo. Pero ito po yung mga ating binasang yan, yun po yung karamihan ay ginagamit ng ibang mga nangangaral. Na, nga sasabihin, sinong kawal na magpakailan may naglingkod sa kanya sariling Google? Kanino ka bang kawal? Kung kay kawal ng Diyos, ba't ako ang magbibigay sa iyo ng sweldo? At sa amin mo kukunin ng iyong sweldo. Kaya nga sabi ni Pablo, kung ang iba'y meron sa inyong matuwid, hindi baga lalo kami, gayon ba'y hindi namin ginamit ang matuwid na ito, kundi aming tiniis ang lahat ng mga bagay upang huwag kaming makahadlang sa ebanghelyo. Hindi niya nga po ginamit yung mga ganyang matuwid. Marami pong nangangaral, yan po ginagamit nilang matuwid. Kaya nga yung sa 15, ngunit ako'y hindi gumamit ng anuman sa mga bagay na ito. Hindi po niya ginamit yan. At hindi ko isinulat ang mga bagay na ito upang gawin ang gayon sa akin. Sapagkat mabuti pa sa akin ang mamatay kaysa pa walang kabuluhan ni naman ang aking karangalan. Kaya nga po, dito po tayo natin malalaman yung pong mga tunay nangangaral ng salita o kung sila nagsasalita para kay Kristo. Kaya hanggang dyan po muna ang ating pag-aaral at tuloy na po natin. Yung sa Pilipos ay nga po sinasabi yung nakausap ko yung ministro doon dito sa 3:17, sabi, mga kapatid, kayo magkaisang tumulad sa akin at tandaan ninyo ang mga nagsisilakad ng gayon ayon sa halimbawang nakikita niyo sa akin. Yung pong halimbawa na nakita natin kay Pablo, kung paano po siya lumakad sa pangangaral ng Ebanghelyo. Sabi, sapagkat marami ang mga nagsisilakad na siyang madalas na aking sinasabi sa inyo, na ngayon sinasabi ko sa inyo na may pag-iyak, sila ang mga kaaway ng krus ni Kristo, na ang kanilang kahinatnan ay ang kapahamakan, na ang kanilang Diyos ay ang tiyan, at ang kanilang kapurihan ay nasa kanilang kahiyan, na nag-iisip ng mga bagay na ukol sa lupa. Hindi po tayo dapat ganun. Hanggang dyan po muna ang ating pag-aaral. Itutuloy na po natin sa mga sunod nating pag-aaral.